Treasure hunting weekend, mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa isang old site namin. Noon, 2018 pa ito ng aming pinuntahan noon. At wala pa tayong Proton Elec LB16. Ngayon ay natin ito balikan kasi merong detection doon at magandang marker. Isang old tuog tree na talagang sobrang century na. Dead old tree na ito, naputol na nga dahil sa katandaan niya at nag-start na pagkabulok ang punong ito. Napakalaki nito. At sa harapan ng kahoy na ito ay nandyan ang waterfalls. Magandang history kasi ang baba ng waterfalls na yan ay mayroong tunnel ng Hapon na sinarado. Ayon sa kwento ay mayroong tunnel na nagsanga, nag-letter Y na tunnel sa loob ng under the waterfalls. Kaya maganda nga ito. Ngayon ang gawin namin doon sa itaas sa may kahoy mismo na malaki. Yun ang ating i-scan kasi na yan, na-detect na natin ang ating mga locator noon pa, noong 2018. At nandyan talaga, nasa 6 meters, 6 or 7 meters galing sa old century tree ay naroon ng malakas na detection. Ngayon ay dito natin malaman kung ang ating mga manual locators katulad ng pendulum, ng dowsing, ng Zap1, aurameter, yung mga ganyan na gamit. Tingnan natin kung yung na-detect ng mga yan ay ma-detect din ng Proton Elec LB16. Ito, yan, marker yan for pressure. Yung line at may dot. Ito kasi ay creek. Yan ay creek at ang dulo niyan, yan ang waterfalls. Yan ang puntahan namin ngayon. At napakataas ng waterfalls na yan. Siguro nasa 10 palapag kung building pa yan. So 3 times 10, mga 30 meters ang taas ng waterfalls. Kung panoorin niyo ang aking video noon, 2019 yun ang na-upload. 2018 ang i-shoot. Ay narito kami at malinis pa itong bundok. Ngayon masukal na siya. Okay, so narito na kami. Start na natin to pag-detect ng ating mga manual na gagamitan. Tingnan natin kung itong manual natin na gamit ay talagang yung dinidetect ay malapit ba sa treasure o ito yung mga natural na na bagay katulad ng bato at magnetic rocks or mineralized soils. Ito na yung century old tree. Nakita nyo mga katiyats, putol na siya. Isang tuog ito na napakalaki. Nag-test dig na kami dito noon 2018. Yan yung waterfalls dyan, yung tinuro ko sa baba. Doon bumabagsak ang tubig. Galing dito yung tubig. Yan. Kaya ang mga Hapon, kung magbaon yan, sa kanilang mapa, hindi talaga mawawala ang creek. Hindi pwedeng walang creek. Ginagamit kasi nila yung creek. Hindi lang marker, sa triangulation nila ang creek. Kundi after sila magbaon dyan ay diyan sila naglilinis ng kanilang mga gamit, mga damit. Diyan sila naglalaba, kaya naghahanap sila ng source of water. Pangalawang gamit diyan sa tubig, sa creek na yan, ay palaging nasa creek ang binabaon ng ginto. Kasi kapag nababasa ang ginto palagi ng tubig, maganda ang ang pagka-restore or in 100% ang kanyang state of gold.
Yun ang sabi nila na ang ginto na ay nangangailangan ng malamig na lugar. Kaya creek ang pinipili ng Hapon na pagbaunan. Malapit sa creek. Kung hindi man sa creek, malapit lang talaga. Pangatlong gamit niyan, ang creek ginagamit nila na water trap. Diyan sila kumukuha ng tubig para gawing water trap sa kanilang big deposit. Kaya yan, kapag may big deposit malapit sa creek, delikado kayo sa water trap. Ingat kayo mga katiyats. Pero okay na yung water trap kaysa explosive. Okay, so ito, dowsing muna kami. Si The Invisible Man, si The Pendulum Man, wala yung Accumulator Man. Absent. Na-detect ko na yung sa unahan yan noon pa. Locator at saka dowsing ginamit ko. Tingnan natin kung itong dalawa ay makapagturo din doon. So kung ganon, ibig sabihin, kung tatlo kayo, lahat ng detection nyo ay papunta sa isang lugar, ibig sabihin yan ay meron kayong tinamaan. Pero 50-50 pa rin yan. Pwedeng mga mineralized rock lang yan, magnetic rocks, or pwedeng sinasabi natin na decoy, or pwedeng treasure na. Kaya maganda na ang merong manual manual na gagamitan katulad ng dowsing at pendulum. Okay na yan. Mga jump wand, ganyan. Pero sa akin dowsing talaga ang gusto ko. Kaya kung may kayo kakilala na magaling gumawa ng dowsing, or pwede namang makabili kayo dyan sa online, or by first week of April ay meron na namang manalo ng 5 dowsing rod galing sa aking channel. Okay, doon ako magpa-raffle sa sa The Art Lover Millennials na channel. Ang content doon ay mga celebrity at mix content. Hindi ako nag-content ng gold doon kasi magagalit na si YouTube dyan na lahat ng channel ay gold na lamang. Kaya iniiba-iba ko yung mga content ng channel ko. Yung sa naman ay mga reaction to news, mga reaction sa news, yung sa Good News Daily TV. Okay, merong nagtanong kung magkano daw itong Proton Elic. Ngayon mura na lang yan, nasa 820,000. Noon, yan ay 870,000 noon. Ngayon ay 820 na lang. Tawagan nyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica kung gusto nyo ng mga legit na nakagamitan na pwedeng ibalik nyo kapag nasira, ay merong 3 years warranty doon sa Bourbon. Ang Asoba Proton Elec 16, LB16, 16 ka-sensor yan. Yan ang pinaka-grabe, pinakamaganda sa lahat ng Proton Elic. Nag-umpisa ang Proton Elic sa LB1, isang basuka lang. LB2, 2 sensor, 2 basuka. LB4, 4. And then meron ding LB8, 8. And then pagkatapos ng 8, lumabas na itong 16. Pinakahalimaw na yan sa Proton Elic ng Asoba. Made from Turkey. Magaling na kasi ngayon ang Turkey sa mga drone. Yung drone na ginagamit sa Ukraine, Turkey ang gumagawa nun. Kaya magaling na sila. Okay, merong tanong sa akin kung paano daw gamitin yung Proton. Ituturuan kayo niyan kapag bibili kayo doon sa tindahan. Open nyo lang dyan ang kanyang menu. Of course, makikita nyo yung iba pang dapat i-click nyo. Ngayon, live scan tayo. At nakaset tayo sa void space kasi yung hinahanap natin ay parang mga kwarto, parang mga treasure box or rooms. Kaya void space ang ating setting kasi parang general siya. Huwag nyong iset sa sandy soil, sa
salty water, wag nyong iset dyan. Kasi yan ay ano yan, itong hindi applicable sa general. Ang general na setting ay void space talaga. So ito sa live scan, nagmamapping nito. Ito yung pagmamap ng scanner, nag live scan. Pangalawa niyan ay gamitan nyo na ng live pointer. Kung isave nyo yung ano na yan, yung live pointer, yung hindi live scan, ay makikita nyo rin doon ang mga lalim, ang lalim at layo ng target. Ito, confirm dito na totoo ang tinuturo ng mga gamit namin na manual, yung dowsing pendulum at locator. Ayan yung pula, yan yung tinuturo. Kaya sa scanner ay pula din siya. Ngayon kung hindi mo alam yung sa bandang kaliwa, yun ang kanyang grado, yun yung kanyang scale numbers yan. Ang pinakamataas na ano niyan is 31,000, pinakamataas na numero sa gilid niya. Ngayon ang mga metal ay naglalaro lamang sa 5,000 sa reading yan. 5 to 8,000 mga metal lang yan. 5 to 8,000. Ngayon kung hindi kayo umabot sa 5,000, ibig sabihin below the metal category. So lupa lang or bato. Katulad dito yung pula na yan, kung baguhan ka pa lang sa pag-scan, lulukso ka na lulundag ka na sa tuwa. Kasi akala mo yan na yan. Pero hindi yan. Mababa ang value niya. Nasa 1,004 lang, mababa talaga. So kung 1,4 wala yan. Soil lang yan, minerals or bato sa ilalim ng lupa na magnetic. At bago magumpisan yan, pag ano nyo start, dapat yung likod nyo nang hawak niyan ay nasa norte ang likod. Nagharap ka south, yan ang pag start. Yun ang ayon sa manual yan. Kaya sinusundan natin ang manual. Merong thermal scan din yan kapag gusto nyong mag-detect sa mga dingding. Gagamitan nyo ng thermal. Merong switch yan sa gilid na thermal. Ang karamihan talaga niyan mag-scan sa lupa, magnetic lang. Huwag nyo gamitan ng thermal. Magnetic switch lang ang gamitin. Okay, kaya itong pati itong Century 203 tinitira na rin namin. Baka sakali meron pero wala. Yung pula dyan ay yung sa likod pa rin namin. Yung kanina yung na-detect. Kaya ngayon makatulog na tayo, hindi na natin to iisipin na site. Tanggal na ito sa listahan. X na ito. So pakunti na lang ang ating mga treasure site na naiwan na babalikan hanggang sa maging 0. So ganyan ang pag-treasure hunt. Ilista nyo yung mga targets na area nyo. Halimbawa 100, ubusin nyo lahat yung 100. Sa 100 site, sigurado meron kayong isang tatamaan. Yan lang ang statistics diyan sa treasure hunting. Napakaganda ng pagkabilog, solidong solido. Pero wala tayong magawa. Mababa ang reading. Kaya kung hukayin yan, siguradong wala. Alright, kami magpaalam na mga katiyats. Hanggang sa muli, God bless us all.